Magandang hapon sa ating lahat at narito po ang latest update hinggil nga sa binabantayan nating mga sistema ng panahon. At ngayon pong araw yan ng Miyerkules, December 3, 2025. Base nga sa ating latest satellite image, nakapasok na nga dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility yung binabantayan nating low pressure area kaninang alas 2 ng hapon. At huli nga yung namataan sa layong 1,095 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Nananatili pa rin nga na mataas yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. At kung mangyayari nga yan, papangalanan natin yung si Wilma at ito nga yung magiging unang bagyo ngayong buwan ng Disyembre. At inaasahan nga natin na maaari ang tumahak pa kanluran at maaari ang maglandfall dito sa may parte ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, Biyernes hanggang Linggo. Sa ngayon nga, mataas pa rin yung uncertainty kung saan talaga tutahak itong binabantayan nating low pressure area. Kaya patuloy po tayong mantabay sa pag-asa hinggil nga sa magiging update sa mga susunod na araw dito sa low pressure area. Samantala, maaari nga yan magdulot ng mga malalakas na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, dito sa may Southern Luzon at mangilan-ngilan pang bahagi ng Mindanao. Kaya mag-iingat na po yung ating mga kababayan dyan dahil sa mga nakaraang bagyo ay ito rin yung mga areas na nakaranas ng mga pag-ulan. Andyan nga rin yung posibilidad na maaari na din tayo magtaas ng wind signal dahil sa nakikita nating senaryo bukas o sa Thursday. At bukod nga dito sa binabantayan nating low pressure area, patuloy pa rin nga nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa may katimugang bahagi ng Mindanao. Northeast monsoon naman o hanging amihan ang siyang umiiral dito sa may Northern Luzon. Sa magiging lagay naman ng panahon bukas, asahan nga natin na dito sa may Cagayan Valley at Cordillera, makararanas na makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na mga pag-ulan dahil nga yan sa epekto pa rin ng northeast monsoon. Samantalang dito naman sa may Aurora, Quezon, hanggang dito sa may Camarines Norte, makakaranas din yan ng mga pag-ulan dahil sa magiging epekto ng shear line o ito nga yung salubungan ng hangin galing northeast monsoon at sa may easterlies. Samantalang dito sa may Ilocos Region at nalalabi pang bahagi ng Central Luzon, makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at mga pulupulong mahihinang mga pag-ulan dahil sa patuloy din na pagbugso ng northeast monsoon. Samantalang dito sa Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng Luzon, makararanas ng mga tsansa ng mga pulupulo at mga panandali ang mga pagkidlat at pagkulog sa hapon at gabi, dala naman ng localized thunderstorms. Ang temperatura nga ay maaaring umabot hanggang 33 degrees Celsius dito sa Legazpi, samantalang dito sa Metro Manila maaaring umabot 25 to 32 degrees Celsius. Sa may area naman ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil sa patuloy na epekto ng Intertropical Convergence Zone, asahan pa rin nga yung mga tsansa ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-ulan. At sa nalalabi pang bahagi ng Mindanao, Visayas at Palawan, andyan yung tsansa ng mga pulupulo at panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa hapon, dala naman yan ng localized thunderstorms. Agwat nga ng temperatura dito sa may parte ng Davao, maaaring umabot ng 33 degrees Celsius maging dito sa may Puerto Princesa at dito naman sa may Zamboanga ay maaaring umabot 25 to 34 degrees Celsius. At dahil nga sa papalapit na low pressure area na maaaring maging bagyo, inaasahan na nga natin yung pabungad na mga pag-ulan dito sa may Northern Samar at Eastern Samar. Bukas nga yan ng hapon hanggang Biyernes ng hapon at maaari nga yung umabot 50 to 100 millimeters. Kaya ngayon pa lamang ay pinag-iingat na po natin yung ating mga kababayan dyan dahil sa ina-expect po natin na mga significant na malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagsapit nga ng Biyernes ng hapon hanggang Sabado ng hapon na kung saan patuloy ngang lumalapit yung binabantayan nating low pressure area na magiging ganap na bagyo, maaari na ring makaranas ng 50 to 100 millimeters dito sa may Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, maging itong Northern Samar, Samar at Eastern Samar.
Sa magiging lagay naman po ng ating karagatan, nakataas nga yung ating gale warning. Magsisimula nga yan dito sa may parte ng Aurora, particularly sa may Dilasag at Kasiguran, pataas dito sa may parte ng Cagayan, Batanes, Babuyan Island or sa seaboards ng Northern Luzon hanggang dito naman sa may western seaboards ng Ilocos Region or dito sa may parte particularly ng Ilocos Norte, kaya inaabisuhan po natin, especially nga yung maliliit na sasakyang pandagat na ipagpaliban muna yung mga paglalayag po natin dito sa mga seaboards na nabanggit po natin. Samantalang dito nga sa seaboards ng Northern Luzon at sa eastern seaboards ng Northern at Central Luzon, although wala tayong nakataas na gale warning, makararanas ng katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-alon or matataas na mga pag-alon. Kaya pag-iingat po or iba yung pag-iingat po sa ating mga mangisda at mga sasakyang pandagat. At sa nalabing bahagi naman ng ating seaboards ng bansa, makararanas ng banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon na umaabot hanggang 2.5 meters. Base nga sa ating tropical cyclone threat potential sa pagitan nga ng ngayong araw hanggang sa Tuesday next week, inaasahan nga yung pag-traverse o yung pag-cross nga nitong binabantayan nating bagyo sa may parte nga ng Southern Luzon, Visayas at dito sa may parte ng Caraga. At kung titingnan nga natin, no, papalabas pa siya or papalabas pa lamang siya by December 10 or Wednesday. Ibig pong sabihin niyan ay magtatagal po siya dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya expect po natin yung mga prolonged na malalakas na mga pag-ulan ay maaari po yung magdulot ng mga malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya mag-iingat po yung ating mga kababayan sa malaking bahagi, especially nga ng Visayas kung saan inaasahan natin na mataas yung chance na natatahak itong bagyo, maging sa may Southern Luzon, at dito sa may Caraga at kung sakali man po na may mga pagbabago nga dito sa forecast natin, no, at meron nga tayong area of probability na tinatawag, mag-ingat na rin po yung mga kababayan natin dito sa may parte ng Quezon at some parts ng Calabarzon dahil andyan din po yung posibilidad ng pagkakaroon ng malalakas na mga pag-ulan dala ng shear line. Sa magiging lagay naman ng panahon sa susunod na 3 araw dito sa may piling lugar sa may Luzon, asahan nga natin na patuloy pa rin nga yung mga pag-ulan dahil sa northeast monsoon sa may bahagi ng Cordillera at Cagayan Valley. Samantalang dito naman sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Central Luzon, asahan nga natin yung mga pulo-pulo at katamtaman or mga pulo-pulong mahihinang mga pag-ulan starting ng Friday up until Sunday dahil pa rin yan sa pagbugso ng hanging amihan. Samantalang dito nga sa may Legazpi City, although mainit at maalinsangan pa rin hanggang bukas, pagsapit ng Biyernes dahil nga sa paglapit na nitong low pressure area, asahan nga yung pagkakaroon na ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan and starting Saturday and Sunday, andyan na nga yung posibilidad ng pagkakaroon nga ng mga pag-ulan na may kasamang mga pagbugso ng hangin, hindi lamang sa Legazpi City kundi sa malaking bahagi ng Bicol Region. Sa may malaking bahagi nga ng Visayas, asahan nga natin na starting Biyernes hanggang Linggo ay magiging masama na nga yung lagay ng panahon. Andiyan na nga yung mga malalakas na mga pag-ulan na may kasamang pagbugso ng hangin. Samantalang dito naman sa may Iloilo City at kanlurang bahagi ng Visayas, magsisimula na nga yung mga paulan by Biyernes pero yung pagbugso ng hangin maaaring magsimula pa yan by Saturday. Dito naman sa may bahagi ng Mindanao, asahan nga natin dahil sa patuloy na epekto ng Intertropical Convergence Zone, magiging maulan nga hanggang Biyernes dito sa may Metro Davao at iba pang bahagi ng southern parts ng Mindanao. However, nakikitaan na nga natin ang pag-igi ng panahon pagsapit ng Sabado hanggang Linggo. Dito naman sa may Cagayan de Oro City at iba pang bahagi ng Northern Mindanao at Caraga Region, asahan nga yung pagsamaan na din ng panahon pagsapit ng Biyernes dahil sa paglapit nga ng binabantayan nating low pressure area na may posibilidad na maging isang ganap na bagyo. At sasamahan na nga yan ng mga pagbugso ng hangin starting Sabado hanggang Linggo. Sa may Zamboanga City, although may mga paulan pa dito sa may parte ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, asahan na nga natin yung pagganda ng panahon at maaari na nga makaranas ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pagulan, pagkilat at pagkulog sa hapon at gabi.
Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng alas 5:25 ng hapon at sisikat naman bukas ng alas 6:07 ng umaga. Manatiling may alam sa lagay